Noong Enero 29, 2025, naganap ang isang trahedya sa Estados Unidos kung saan isang eroplano ng American Airlines at isang helikopter ng militar ng Estados Unidos ang nagbanggaan sa himpapawid. Ang insidente ay naganap malapit sa Ronald Reagan Washington National Airport sa Washington, D.C. bandang alas 9 ng gabi. Ang American Airlines Flight 5342, isang eroplano na may sakay na 60 na pasahero at 4 na tripulante, ay naglapag sa paliparan mula sa Wichita, Kansas. Samantala, ang UH-60 Black Hawk helicopter ng US Army ay may 3 sakay ay nagsagawa ng isang training mission sa lugar. Sa hindi pa natukoy ang dahilan sa banggaan, ang 2 sasakyan ng himpapawid nagresulta ng kamatay ng lahat ng 67 katao na sakay sa parehong sasakyan. Ayon sa mga ulat bago ang insidente, tinanong ang air traffic control ng piloto ng American Airlines Flight 5344 kung maaring itong gumagamit ng mas maikling runway sa paglapag at kanilang sinang-ayunan. Habang inadjust ng eroplano ang kanyang malapit na bagong runway, naganap ang banggaan sa helikopter. Isang video mula sa Kennedy Center ng kamera, ang pagkuha ng sandali ng banggaan ay nagpakita ng 2 itim na tuldok sa pagtagpo sa himpapawid bago ang pagsabog. Sa kasalukuyan, patuloy ang investigasyon sa National Transport Safety Board at ang Pentagon upang matukoy ang eksaktong sanhi ng insidente. Nakuha ang black box mula sa parehong sasakyang panghimpapawid na inasahang makatulong sa pag-unawa sa mga pangyari bago ang banggaan. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng malalim na kalungkutan ng iba't ibang komunidad dahil ilan sa mga biktima ay mga batang atleta at kanilang mga pamilya pauwi mula sa isang kompetisyon. Tungkol naman sa tanong kung paano nag-uugnay, ang insidenteng ito nagsimula sa ikalawang termino ni Donald Trump bilang Pangulo. Walang malinaw na ebidensya nag-uugnay ang dalawa. Bagamat nagbigay ng pahayag ang Donald Trump, ang insidente ang preventable o maaring maiwasan, walang tamang impormasyon nagkarugtong sa insidente sa kanyang administrasyon. Sa kabuuan, ang insidenteng ito ay isang malaking palala sa kalagahan ng kaligtasan sa himpapawid at ang pangangailangan sa masusing investigasyon upang maiwasan ang mga ganitong trahedya sa hinharap. 30 segundo bago ang pagbagsak, tinanong ng air traffic controller ang helicopter kung nakita nito ang eroplano at sumagot ang pilotong militar ng oo. Ilang sandali pa, muling tumawag ang controller ng helicopter. Tila sinasabing hintayin muna ang pagdaan ng eroplano, ngunit wala nang naging sagot at nagbanggaan ang dalawa. Huminto ang pagpadala ng signal ng radyo transponder ng eroplano sa taas na 2,400 na talampakan, 732 metro bago ang runway. Natagpuan ang eroplano ng American Airlines na baliktad at nahati ng 3 bahagi sa ilog ng Potomac, Washington, D.C. kasama ang bahagi ng deck ng helicopter. Ayon sa Federal Aviation Administration, sakay ng eroplano ng 60 na pasahero at 4 na crew, habang ang Black Hawk helicopter na nakabase sa Fort Belvoir, Virginia, nasa pagsasanay at nakasakay ang 3 sundalo. Nag-crash ang helicopter. Hanggang mailabas ang video, sinikap ng federal investigador na samahan ang lahat ng komunikasyon sa pagitan ng 2 sakyang panghimpapawid, ang air traffic controller, ang kilos ng ibang piloto at pagtaas ng eroplano upang malaman ang sanhi ng pagbagsak. Kumpirmado ang National Transport Safety Commission ng US today na nakarecover ng investigador ng cockpit video recording ng flight data recording mula sa eroplano. Sinabi ng ahensya ng recording footage, ang datos ay naitala ng paliparan. Ang pangunahing ebidensya ay nagtukoy ng huling sandali at kalagayan ng trahedya at ang kasalukuyan sinusuri sa laboratorio. Ayon kang Pete Hegseth, Minister of Defense, sa isang panayan sa Fox News, ang pangunahing tanong nagsisimula sa investigasyon kung gaano kataas ang paglipad ng helikopter. Samantala, sinabi ni Jonathan Cosciol, pinuno ng Air Force Flight Staff, ang maximum altitude na pinapayagan ay 200 na talampakan at 60 meters. Bagamat walang opisyal na paliwanag, ayon sa pagsusuri ng CBC News, tila lumipad ng mataas at itinakdang limitasyon ang helikopter. Mga kababayan, saan kaya ang may problema? May lumalaganap na haka-haka na may naganap na pagkakamali sa komunikasyon dahil lumitaw at inaamin at ikunumpara ng piloto ng helikopter na alam niya ang presensya ng eroplano bago pa nangyari ang insidente. Ngunit maaaring magkamali sila sa pagkilala ng tamang sakyan ng panghimpapawid. Ang pagkakamaling ito, mga kababayan, ay nagpalala ng maraming naging dahilan kung bakit hindi na agad na itama ng Black Hawk helicopter ang direksyon nito sa tamang oras upang maiwasan ang banggaan. Walang katiyakan na may nakaligtas sa mga nabiktima.
Ang aksidenteng ito ay naganap sa kalagitnaan ng gabi ay nagdulot ng kaguluhan sa isang himpapawid na may pinakamahigpit na seguridad sa buong mundo. Sinabi ng pinuno ng ahensya, ang sunog at ang mga serbisyo ng pang-emergency ng Washington DC, si John Donnelly, na bukod sa kanilang pagsisikap na tulungan sa emergency ay lumilipat na sila mula sa operasyon at pagsasagip patungo sa operasyon sa paghahanap ng mga bangkay. Hindi ako tiyak kung may nakaligtas ba sa aksidenteng ito. Mga kababayan, hinaharap ang matinding lamig sa mga nag-rescue. Patuloy silang naghanap sa buong gabi sa gitna ng malakas na hangin at makapal na yelo sa tubig. Ayon sa ulat ng BBC, hanggang Biyernes, Enero 31, natagpuan ang 41 na bangkay, kabilang ang mga 3 tao na sakay sa isang militar helicopter. Maraming impormasyon na lumitaw tungkol sa mga taong sakay sa eroplano, kabilang ang magagandang atleta, isang batang piloto at isang mamahayag pauwi para ipagdiwang ang kanyang kaarawan. Sila ay nagmula sa iba't ibang bansa at ilan sa kanila ay nakilala sa kanilang mga pamilya. Kabilang sa mga magandang atleta, may 6 na nag-ugnay sa isang club sa Boston. Kasama rito ang 2 teenager at ang kanilang ina at 2 Russian coach. Sa tingin ninyo mga kababayan, sino kaya ang may kasalanan? Ang US military helicopter or ang airplane? Paki-comment lang sa baba mga kababayan. Thank you and God bless you.